cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Natapos nga tayo nung sa huling kwento ay isinama ni Pang Ying si Yu Wuji sa tubig para mamatay, na makikita nga natin ay nawala na sila sa tubig na ipo-ipo na lang ang nakikita sa tubig. Pagkatapos nga sa mga nangyari ay makikita natin si Wang Kai ay nanginginig at kinalibutan at tila stress na, dahil sa nakita niya nung ilang araw sa may Monting Kubo na may lumalabas na malakas na aura sa bahay kubo, at biglang niyakap ni Yifeng si Wang Kai dahil na stress na dami nang nagre-request nito, at natigil si Yifeng dahil may napansin siya sa kanyang nakita dahil nakita niya ang bahay kubo na may lumalabas na violet na aura sa kubo, at nagliwanag na nga ang kanyang mata dahil may binabalak, at tila may naaalala si Yifeng kay Wang Kai habang tinitingnan niya ito. Habang seryoso ang pagmamoko ni Yifeng ay biglang siyang tinawag ni Zongqing na boss, bumalik ka na. Paano ang poetry conference? At sambit ni Yifeng na mas maganda ng makipaglaban sa mga may-ari ng lupa kasama ang mga babae sa Yihong Academy, at dagdag pa niya tumalikod wika niya na, speaking of which, matagal ko nang hindi sila nakikita. Maaga pa naman, pupunta ako at hahanapin sila para makasama ng konting oras at namumula naman ang pagmamoko ni Zongqing sa kanyang narinig. At hinawakan ng mahipig ni Zongqing ang walis at tinawag niya si Yifeng, ngunit sinabihan lang siya ni Yifeng na hindi mo rin maiintindihan kahit sabihin ko, at napasabi si Zongqing sa kanyang isip na boss, sa tingin ko, naiintindihan ko ang iyong ibig sabihin at dagdag pa niya na dahil madalas akong dumaan sa lugar nila kapag lumalabas ako para kumuha ng iniinom mo, palaging nakikita ko ang mga magagandang babae na gumagawa ng mga ganong bagay. At habang si Yifeng sabik na sa kanyang plano wika niya sa isip na ako ang unang nagdala ng dekada poker sa mundong ito, at ang laro ng landlord ay isang bagay na itinuro ko sa mga babae na iyon at ang laro ng baraha ay hindi madaling matutunan ng walang guro. Habang si Zongqing ay nanghihina dahil gusto rin niyang makipaglaro kasama si Yifeng, at malapit na nga maggabi, na makikita natin si Ling Yaoer na habang naglalakad ay tinitingnan siya ng may asawa na kahit katabi pa niya ito at nagulat naman ang asawa ng lalaki dahil nakatingin sa babaeng chicks na naglalakad, mga lalaki nga naman, at ayon na ang gasapol sa uppercut ng asawa niya mukhang hindi na makakatikim si uncle kundi matitikman niya pa ang galit ng asawa na masisira pa ang pagmamoko niya mamaya pag uwi nila pero habang si Ling Yaoer ay walang pakialam sa mga tao na naglalaway sa kanya, at habang nakatayo si Ling Yaoer sa pintuan ng martial arts gym ni wika niya sa isip na ang gym na ito sa martial arts ay hindi nagbago ng kaunti, ngunit ngayon, ako ay may ibang estado ng isip. At ang may-ari nito, mula sa aking kaaway, naging aking huli. At naalala ni Ling Yaoer ang sinabi ng kanyang master na ang hapunan na ito ay isang pagkakataon na hindi mabibili. At gusto ko na gawin mo ang lahat ng nasa iyong makakaya para mapahulog siya sa iyo. Ang kinabukasan ng Xuanwu sect ay nasa iyong mga kamay ngayon. At habang nag-iinsayo si Zongqing ay may napansin siya na may taong pumasok sa martial arts gym nila, at kinausap ni Zongqing si Ling Yaoer sinabihan niya ito na pasensya na, ngunit wala pa si boss ngayon, pagbalik niya, sasabihan ko siya na nandito ka ngunit sabi ni Ling Yaoer na wala siya dito. Kakakita lang namin kaninang umaga, at inisip ko na nasa bahay siya at naiisip ko kung nasaan siya at kinabahan naman si Zongqing sa narinig kay Ling Yaoer, at nahiya naman si Zongqing habang tumalikod ito wika niya na si boss, ay, pumunta sa Yihong Academy para hanapin ang mga kabataang babae at makipaglaban sa may-ari ng lupa at tila napansin ito ni Ling Yaoer, at lumapit siya kay Zongqing tinanong niya ito na kaya, kapatid, pwede mo bang sabihin sa akin, ano itong landlord? At sumang-ayon naman si Zongqing wika ulit ni Ling Yaoer na sabihin mo sa akin, at sinabi nga ni Zongqing na ito'y ang bagay na kinalalabasan ng ugnayan ng mga lalaki at babae habang nahihiya ito at nagulat naman si Ling Yaoer sa kanyang narinig. At sumaya naman si Ling Yaoer sa kanyang narinig wika niyo na hindi kayang sabihin ng kapatid na maliit, pero maayos kong naiintindihan.
Salamat sa araw na ito, isusunod na lang kita sa isa sa mga susunod na araw, kapatid, at habang umalis si Zongqing sambit niya na ito, pag-uusapan natin ito mamaya, mas mabuti nang bumalik ka muna. Kailangan ko pang mag-practice ng boxing at napangiti si Ling Yaoyer sa kanyang nakuhang impormasyon wika niya sa isip na nag-aalala ako na baka masyadong malito si Mr. Yi sa pag-ibig ng mga babae, ngunit hindi inaasahan, tila mahinahon siya sa labas ngunit hindi gaanong disente sa kanyang puso, at tila may napansin niya ang kanilang pagmamayari na kayamanan sa kanyang harapan habang tinitingnan niya ito, at kinuha nga niya ito ng walang alinlangan, at pinagpawisan siya dahil nakita siya ni Zongqing nang kinuha niya ito at napasabi siya sa isip na paano nalaman nila na kinuha ko ito ng ganun kadali. Habang nagmamadaling tumakbo si Zongqing na may dalang tatadan at si Wang Kai na kasama niya na tumatakbo wika niya na paano mo naisip magnakaw ng isang bagay. Sa pagtingin mo na napakaganda mo, hindi ko inaasahan na maging ganitong klaseng tao ka, at sinabi naman agad ni Ling Yaoyer na kapatid, ito'y simpleng piraso lamang ng tela, bakit hindi mo ito ibigay sa akin ngunit sinabihan siya ni Zongqing na ibaba mo ang basahan namin ng may seryosong tinig, ngunit sinabi lang ni Ling Yaoyer na at kung hindi, ikaw ay bata lamang, anong magagawa mo habang nakatitig siya, ngunit nakita niya si kamatayan sa kanyang harapan na sinabihan siya na sinabi ko, ilagay mo ang basahan habang napaluhod siya sa nakita kay Zongqing na pwede siyang burahin ng wala sa oras, at napasabi siya sa kanyang isip na sa kanyang nakita na hawak ni Zongqing na kutsilyo sambit niya na. Ano ba ito? Ang Heaven-Shattering Stone at ang Swift Cloak ay parehong Imperial grade na mga kaharian, ngunit wala silang kakayahan sa pressure na inilalabas ng kutsilyo na ito. Maari bang ito ay isang holy grade na armas o mas mataas pa? At ibabalik ko na ito sa iyo at hindi ko na uulitin ito, pangako. At habang kinuha ni Zongqing ang basahan na naiinip wika niya na huwag mo nang isipin na magnanakaw ka sa ilalim ng aking ilong. Kahit na ito'y isang basahan o isang buhok ni Wang Kai. Ito ang aking pinakamainit na tahanan, ni Boss, si Wang Kai, at lahat ng ito, itinuturing kong pangako na ito'y bantayan hanggang sa kamatayan ko, at binalaan ni Zongqing si Ling Yaoyer na kung magtatangkang magnakaw ulit sa martial arts gym na ito, hindi ako magpapakita ng awa sa iyo. Wika ni Ling Yaoyer na naiintindihan ko, hindi ko uulitin ang parehong pagkakamali ko muli habang nakaluhod parent. Habang lumingon si Ling Yaoyer kay Wang Kai, napasabi si Wang Kai sa kanyang isip na isang hamak na martial artist ang naglakas loob na pumasok at subukang nakawin ang ari-arian ng aking amo napakatanga niya kung ganon, at ninas si Ling Yaoyer dahil parang minamaliit siya ni Wang Kai wika niya na ngunit ikaw na, isang aso ka, at akala mo ba ay pwede mong apihin ako ng ganyan? At nagulat naman si Wang Kai sa kanyang narinig dahil hindi pa ito nakontento at naghanda nga siya na nilabas niya ang tila buwan sa kanyang ulo na may lumalabas na malakas na aura sa kanyang noo, at pinatama kay Ling Yaoyer sa dibdib, at nagulat si Ling Yaoyer dahil tinalo siya ng isang aso habang napaluwa siya ng dugo sa bibig niya, na makikita nga natin na tombo siya sa atake ni Wang Kai. At habang gulat na gulat pa rin si Ling Yaoyer kay Wang Kai napasabi siya na hindi siya isang aso. Kundi mukhang siya'y ang pinaka-mythi-mything heaven devouring demon wolf at dagdag pa niya ang mga nakatira talaga dito sa martial art gym na ito ay mga abnormal, at nailipat naman tayo sa Pingjiang Chamber of Commerce, habang may nagsalita wika nito na itong Boteng Spring Flower Dispersion ay may bisa ng pagpapalitaw ng pag-ibig, wika ni Maulin na kung nais mo, ngayong gabi ang tamang pagkakataon para itapon mo ang iyong buhay. At napasabi si Yuna sa kanyang isip na ngayon lang ako napagtanto nang makilala ko siya ngayon araw na ito na napakagaling na lalaki. Kailangan kong gawin ito, hindi ko siya pwedeng pabayaan na agawin siya ng babae na iyon habang nakatingin sa buti. At nailipat na naman tayo sa Yihong Academy na kumikinang pa ang silid, at makikita nga natin ang babae wika nito handa na siya sa laban,
At nagulat naman ang babae sa labas ng silid sa kanyang nakita dahil parang ang nasa loob ay tila naglalaro ng lato-lato wika ng nasa loob na babae Ginoo ang sakit naman nun please gentle sir at sabi ng lalaki na ang aking dalamasa satisfied ka talaga nito dahil sobrang laki para sa kanya na makita ito. Wika ng babae na wag kang ganyan sir na makatingin. Ipakita mo na ang iyong itinatago. At hindi na nga makapagtimpi ang babae sa kanyang mga narinig sa loob dahil ang Yihong Academy ay hindi isang bar para magbinta ng katawan o magsaya kasama ang ibang lalaki at nilabag nila ang rules ng Yihong Academy na ito. Ngunit nang makalapit na siya ay napanganga siya sa nakita dahil nagtung 8 go lamang sila ni Yifeng habang nagulat rin sila dahil may nagsisigaw na babae nang wala sa oras. At pagkatapos nga nila ni Yifeng maglaro ng baraha siya ay nakatayo sa terrace ng Yihong Academy at tila ang dami niyang iniisip, at biglang siyang ginambala ng tao wika niya Ginoo pumasok na po kayo sa loob, sa tingin ko sa iyong pagmumoko ay may hinihintay kang mga babae tama ba ako at sumang-ayon naman si Yifeng sa sinabi niya, at nagpapakilala ito kay Yifeng ang pangalan pala ng lalaki ay si Wang Zuan nandito siya katulad sa pakay ni Yifeng dahil hinihintay rin niya ang babae niya, at may dumating na isang babae, at tinawag ito ni Wang Zuan na Xiao Yu na ang kanyang hinihintay na babae. At pinagmamalaki ni Wang Zuan ang kanyang babae na si Xiao Yu kay Yifeng wika niya na ang babaeng ito ay ang pinakamaganda sa tibuok lupa at langit na makikita lang sa Jiangping City. At pinag-usapan nila si Yifeng wika ni Xiao Yu na kilala mo ba ang lalaking iyon at sinabi ni Wang Zuan na hindi ang taong yung ay isang pulubi na hindi man lang makabili ng babae na katulad mong kaganda sa mundong ito at sabi niya na naghihintay daw siya sa kanyang babae rin, at nagulat si Wang Zuan sa kanyang nakita dahil nakita niya ang babaeng mahalagang panauhin na kilala ng lahat ng tao. Ang nakita pala niya ay sila ni Yuna at si Ling Yaoer na parang nakita nila ang heaven na hindi pwedeng hindi lingonin dahil lahat ng lalaki ay ganun, at tinawag naman sila ni Yifeng nang makita silang dumating na, at binati rin nila si Yifeng habang ang mga tao ay naiinggit sila kay Yifeng. At hindi mapatingin si Wang Zuan sa kanila ni Yifeng dahil napagtanto niya na si Yifeng pala kinausap niya at minaliit niya kanina. Habang kumain na sila at tila susubuan si Yifeng ng ulam ni Yuna at napatingin naman sila rito, at nagpasalamat naman si Yifeng kay Yuna habang si Ling Yaoer ay napangiti dahil naunahan na siya ni Yuna para mapalapit kay Yifeng, at hindi na rin nagpapaligoy-ligoy pa si Ling Yaoer baka mawalan na siya ng momentum para mapalapit kay Yifeng at sinabihan niya si Yifeng na Ginoong Yi ito po ay isang A-class wine inumin niyo po ito dahil napakasarap nito parang ako kung titikman niyo po ito, at kinuha naman agad ito ni Yifeng, at isinubo agad ni Yifeng sa kanyang bibig ang lahat wika niya sa isip na kung siya lang ang mag-serve ng inumin ba't ko tatanggihan kung sinabi niya na kung ano ang lasa nito. At hindi nagpatalo si Yuna kay Ling Yaoer at sinubukan niyang ibigay ang karne kay Yifeng, ngunit biglang lumapit si Ling Yaoer at pinaramdam ni Ling Yaoer kay Yifeng kung siya ang pipiliin hindi si Yifeng magsisi sa kanyang desisyon, at napasabi si Yifeng na o Diyos ko Santa Maria salamat na nabuhay pa ako sa mondong ito pwede na akong mamatay haleluya amen. Ngunit hindi pera nagpatalo si Yuna kahit lugi na siya habang hinahawakan niya ang paa ni Yifeng sabi niya na Ginoong Yi ako ay may alam na teknik na sa pagmamasahe ng paa hanggang maramdaman mo ang sarap na kaligayahan ko habang nenas naman si Ling Yaoer kay Yuna. At sinabihan ni Yuna si Yifeng na Ginoong Yi wag ka ng andaming salita dahil sisimulan ko na at pakiramdaman mo ang gagawin ko. At napaisip si Yifeng kung paano makawala sa sitwasyon na ito. At ayun na nga nagpapanggap na nga siya masakit ang paa niya nang hinawakan ito ni Yuna ang kanyang injury sa paa, at sinabi na niya na itigil na ito habang si Yuna ay kinabahan at Ling Yaoer ay napasabi siya na ba't kasali ako, at sinabihan niya na ang dalawa na kalimutan niyo na lang wala na akong sasabihin dahil alam niyo na yun at hindi ko gusto ang ganang bagay, at nagkititigan ang dalawa nang naiinis sa isa't isa. At tinawag ni Ling Yaoer si Yifeng nang may lambing ang tinig at lumingon naman si Yifeng sa kanyang narinig. At sinabi ni Ling Yaoer kay Yifeng bakit hindi tayo magsama mamayang gabi at hamanin ang natin ang isa't isa.
At tinanong ni Yifeng si Ling Yaoer na sigurado ka bang gusto mong lumaban at nagpapakipot pa si Ling Yaoer, sabi niya na gusto ko sanang subukang anlakas mo Ginoong Yi. At nagliliyab naman si Yifeng dahil gusto niyang subukan ang laro niya wika ni Yifeng na sigurado ka ba ang larong ito ay nakaka-addict ito at hindi sapat ang gabing ito dagdag pa niya na basta siguraduhin mong kakayanin mo ang gabing ito at huwag kang iiyak kahit masakit at mahirap tanggapin, sige kokohan na tayo ng kwarto para maglaro ng mikas-mikas, at namula naman ang mukha ni Ling Yaoer dahil pumayag si Yifeng makipaglaro sa kanya. Ngunit sambit ni Yifeng na pwes tatlo naman tayo ito'y tamang-tama para masaya tayo buong gabi at tinanong ni si Yuna na Miss Yuner pwede ka ba naming isama ngayon gabing ito? At nagulat naman si Ling Yaoer bakit pa kasali si Yuna at tinanong niya si Yifeng kung bakit, at sinabi naman ni Yifeng syempre ang larong ito ngayong gabi ay mas maganda pag tatlo para mas maganda ang paglalaro natin ngayong gabi kung maaari sana apat talaga ang maglalaro ng sabay para may intense ang laro. At sumigaw na nga si Yifeng sa waiter pwede mo ba kaming hanapan ng kwarto yung kasya ang tatlo at nailuwa ni Ling Yaoer ang kanyang ininom dahil sa kanyang narinig kay Yifeng na magsisimula na sila ngayon. At napatingin naman si Ling Yaoer sa kanila ni Yifeng habang tinuturoan ni Yifeng si Yuna ng kung ano, umalis muna si Yifeng sinabihan niya ang dalawa na sige pupunta muna ako sa bathroom para maghanda ngayon gabi dahil mapapagod tayo nito, at habang ang dalawa ay namumula na ang mukha at napasabi si Yuna na sa wakas isinama ako ni Ginoong Yi para makipaglaro sa kanya ito na ang pagkakataon ko para iparamdam ang kay Ginoong Yi ang nararamdaman ko. At may binuhos na nga sila na isang alak sa baso. Na makikita nga natin na si Ling Yaoer ay may tila talisman na hinahawakan at munting nawawala ito. Ang hinawakan ni Ling Yaoer kanina ay isang mensahe para kay Ning Xuanwu na nagawa na niya ang plano nila para makalapit kay Yifeng, at sinira ni Ning Xuanwu ang pinadala ni Ling Yaoer na message dahil sa saya na sambit niya na sa wakas ay mapapasati ng taong iyon at napatawa siya dahil makokoha na nila si Yifeng para maging kakampi, at nabigla naman ang mga tauhan ni Ning Xuanwu, at isinigaw niya ang tagumpay ni Ling Yaoer na maging babae ni Yifeng at natuwa naman ang mga tao ni Ning Xuanwu sa kanilang narinig. At naiisip na nga niya ang Qingshan sect na winawasak ang Qingshan sect dahil sa tagumpay ng kanyang disciple niya na si Ling Yaoer, at sa Pingjiang Chamber of Commerce rin ay may dumating para kay Maolin, at sinabi rin ng lalaki ang informasyon kay Maolin na ang kanyang anak ay nagtagumpay na naligay sa inumin ng robust. At napatayo si Maolin sa kanyang narinig sa information napasigaw ito na yon ay magaling at nabigla naman ang mga tao sa paligid napatanong sila na bakit naging excited ang chairman of Mao Chamber of Commerce, at napasabi ang dalawa wika ni Panot na, naisip na ba ng chairman ang paraan para pigilan ang impluensya ng mga aklat sa Baofeng Chamber of Commerce? At sabi ng isa na kung hindi, kailangan nating pag-usapan ang posibleng pagpapalit sa iyo bilang chairman, at natigil si Maolin sa kanyang narinig sa mga tao sa kanyang harapan na sambit niya na palitan ako. Tingnan natin kung sino sa inyo ang may lakas ng loob na gawin yun, hindi ba't iilan lang kayo, si Yifeng lang ba? Nagjo-joke ba kayo habang napangiti siya, at sinabi na nga niya kung bakit siya masaya na abot langit ang ngiti niya wika niya na, ito ang maaaring sabihin ng chairman sa inyo. Ang aking anak na babae at si Yifeng ay magiging magkasal soon, at siya ay dapat natawagin akong ama sa batas ng may paggalang kapag kami magkita. Habang tinitingnan niya ang mga tao sa kanyang harapan ng may pagmamalaki kay Yuna, at nagbago naman ang mga ugali ng mga tao wika ng mga ito na, ngayong siya ay naging iyong manugang, hindi na magiging problema para sa kanya ang maglingkod sa iyo sa Pingjiang Chamber of Commerce. Asahan mo, ang aming Chamber of Commerce ay kailangang umasa pa rin sa chairman upang gabayan tayo tungo sa magandang hinaharap. Chairman, kaya pala tahimik ka. Dapat mo kaming sinabihan ng ganoong kagandang balita ng mas maaga, sobra na kaming nag-aalala para sa wala. At bumalik tayo sa kanila ni na makikita natin si Yifeng na inayos niya na ang lamisa habang ang dalawa ay nagtataka ba't may lamisa miren naman kama, at tinanong ni Yuna na Ginoong Yi dito ba tayo maglalaban sa lamisa at sinabi ni Yifeng na oo saan pa ba?
habang hinahawakan nila ni Ling Yoyer at Yuna ang lam-isa, at pamatong sila para simulan na ang iniisip nila na gagawa sila ng mikos-mikos at maglato-lato na sila. Ngunit pinatabi niya ang dalawa dahil hindi nila masisimulan ang laro kung nasa lam-isa sila at nagtaka naman ang dalawa kung bakit, at nilapag na ni Yifeng ang baraha para simulan na ang laban, at pinaliwanag na nga ni Yifeng kung paano laruin ang baraha na makikita natin sila ni Ling Yoyer at Yuna kung ano ang pinagsasabi ni Yifeng bakit, at napagtanto na ng dalawa kung ano ang ibig sabihin ni Yifeng napasabi sila sa isip na, mali ba ang pagkakaintindi ko sa lahat? Kung ganun gusto ko na mamatay. Kung hindi pala iyon ang iniisip ko, bakit ako nandito? Ano nga ba ang dapat kong gawin kung hindi iyon? At pinaliwanag na ni Yifeng paano magsimula wika niya na, sa kasabihan, malaki ang sugal, masakit, maliit na sugal, mabuti sa kaluluwa pero, sa simpleng laban na ganito, nakakabagot. Kaya't magtaya tayo ng kahit ano habang ang dalawa tahimik pero walang masabi, at nilagay na nga ni Yifeng ang kanyang taya na isang kutsilyo para pangpusta at sinabi niya sa dalawa na kahit ano basta may halaga. At nagulat si Ling Yoyer sa nakita sa kutsilyo ni Yifeng na nagliliwanag sa kanyang nakita sa harapan niya na sambit niya sa isip na. Hindi ko kayang makilala ang tiyak na kalidad ng punyal na ito. Ngunit alam kong mas mataas ito kaysa sa isang imperial grade na item. Paano ko magagawang magtaya ng hindi masyadong mataas para dito nakahalagahan? At hinawakan ni Ling Yoyer ang kanyang storage bag na tila may kukunin, at nilabas ni Ling Yoyer ang kayang pusta na tinatawag na Twin Sabers na may kaparehong antas ng Heaven Shattering Stone, ang huling kayamanan ng Xuanwu sect. Ngunit sinabihan lang siya ni Yifeng na ayos na yan basta kahit ano na may halaga habang nagulat si Ling Yoyer sa kanyang narinig na sambit niya na, ang dalawang magkaibang uri ng supremo na yaman ay halos pareho lang. Totoo bang lahat ng mahiwagang armas na mukhang pareho sa kanya sa buong mundo? Hindi ito tungkol sa pananalo o pagkatalo, anuman ang taas o kab-aba, ito'y pawang laruan lang sa kanya. At napasabi si Ling Yoyer sa kanyang isip na, bagaman may pagbabago sa plano, pero hanggat hinihintay natin ang epekto ng gamot. Bago iyon, wala namang masamang mag-enjoy kasama si Mr. Yi. Siguradong ganoon din ang iniisip niya habang tinitingnan siya ni Yuna, at dagdag pa niya na tinitingnan niya ang kutsilyo wika niya na, sa ganitong kaso, kung magagawa ko at kung magtatagumpay ako sa pagkuha ng kayamanang ito, tiyak na magiging masaya si Master sa pagsusubok na ito, at may nilabas si Yuna na kakaibang bagay at sinabi niya na pwede na ba ito napasabi si Yuna sa kanyang isip na, kung gagamitin nila ang punyal at Twin Sabers bilang taya, dapat ko rin isipin ang isang katumbas, bukod dito, pareho silang may misteryoso at hindi inaasahang aura, na hindi karaniwan. At sumang-ayon lang naman si Yifeng kahit hindi mahalaga sa kanya dahil parang lang itong kakaibang laruan, at nagulat naman si Ling Yoyer sa pusta ni Yuna napasambit siya sa isip na, ang pirasong ito ng tanso, tila isa itong susi sa isang lihim na lugar. Tama, talaga bang bobo si Mao Yuner o nagpapanggap lang na tanga para manghuli ng tigre? At napasabi ang dalawa sa isip nila na, anuman ang iyong balak, ang dalawang itong item ay mapupunta sa aking bulsa sa huli. Bagaman ang pirasong ito ng tanso ay kakaiba, wala akong silbi dito, at sabi ni Yuna na isa lang itong tanda ng magandang kapalaran, ngunit kung magtagumpay ako sa pagkamit ng dalawang kayamanang ito gamit ito, tiyak na magiging mayaman ako. At umaraw na nga na tumilaok na ang manok dahil umaga na, ngunit naglalaro pa rin sila ni Yifeng ng baraha kahit sumikat na ang araw, na makikita natin ang dalawa na puyat na tila galing sa pagbibilar sa patay na inabutan na ng araw paglalaro ng baraha na si Yifeng lang ang masaya wika ni Ling Yoyer na, halos umaga na, ngayong pagkakataon, takot ako na mangyari ang magnanakaw ng manok, mawawala ang kanin. Hindi pwede. Kung matalo ako, hindi ko kayang bumalik sa sektor at ipaliwanag kay Master. At sabi rin ni Yuna na paano na ang yaman ng aming Chamber of Commerce.
At habang umalis muna si Yifeng sabi niya sa dalawa na, magpahinga tayo sandali, babalik ako sa loob ng 1 minuto, at nag-usap ang dalawa wika ni Yuna na, hindi mo na rin kaya, di ba? Ang epekto ng mga medicinal na halaga ng mga bulaklak ng tagsibol ay dumarami habang lumilipas ang oras at nararating ang kanyang pinakamataas sa siklab ng araw. Kung ikaw ay mortal o Diyos, hindi ka makakalaya sa kalaliman ng pinakaprimitibong pagnanasa ng likas na kagustuhan ng tao. At tiningnan nila ang Takori dahil hindi parentum alab kay Yifeng ang nilagay nila na robust, at nabigla si Yuna dahil nakabalik na si Yifeng. Sabi ni Yifeng na, malapit na ang umaga at napapagod na ako. Bakit hindi na lang natin ituloy ito mamayang gabi? At kinuha na sana ni Yifeng ang kanyang panalo ngunit napansin niya na hinahawakan ng dalawa ang kanilang pusta, at sinabi ng dalawa na, hindi, dahil natalo kami, tiyak na handa kaming aminin ang aming pagkatalo, at wika ni Yifeng na oo nga, ito'y isang walang kwentang bagay, maaari mong muling makuha ito sa susunod. Dahil mayroon akong tagumpay na ulo, hindi pwedeng ko itong lalabagan, kundi, kapag naglaro ako ulit sa susunod, hindi na ako seryosohin ng mga tao, at may humawak kay Yifeng sa braso, ito pala ay si Yuna. Wika niya na Mr. E ay naglalaro ng baraha buong gabi, at wala pang ilang lagok ng tubig, umupo ka muna at uminom ng tubig, at nagsalin si Yifeng ng tubig. Wika niya na, huwag masyadong magalang, hindi rin kayo umiinom ng tubig. Kayo rin uminom. At kinabahan ang dalawa dahil kailangan din nilang uminom ang isinali ni Yifeng. At ininom naman agad ito ng dalawa ng walang alinlangan kahit alam nila may nilagay sila na robust, at ininom din ito ni Yifeng habang tinitingnan nila si Yifeng ng mabuti, at tinanong ni Yuna si Yifeng para hindi pa makaalis si Yifeng. Wika niya na, hindi ka ba pagod sa pagtuturo sa iyong alagad sa mga araw ng linggo? At sabi ni Ling Yoyer na buong gabi kaming naglalaban ng baraha, kaya hindi mo kailangang maging superior sa amin, at dagdag pa niya na may iba ka bang gustong gawin. At biglang nainitan si Yifeng ng katawan nang hindi alam ang dahilan, at inalis niya ang jacket dahil umiinit na ang kanyang katawan, at napangiti naman ang dalawa dahil tila tumatalab na ang robust na nilagay nila sa tubig na sambit nila na isang hakbang na lang para tumalab na ito.